Kung ikaw ay isang lalaking lampas 60, kailangan ko ang buong atensyon mo dahil ang ibabahagi ko ngayon ay maaaring tuluyang magbago sa paraan ng pakiramdam mo tungkol sa iyong katawan, sa iyong enerhiya at sa iyong pagkalalaki. Sa loob ng maraming dekada, nakita ko kung paano sinisisi ng mga lalaki ang kanilang edad, ang kanilang genes at maging ang kanilang mga nakaraang desisyon sa mabagal at tahimik na paghina ng kanilang sexual performance. Pero paano kung ang tunay na problema ay matagal ang nakatago doon mismo sa iyong Play-Doh? Ang totoo, karamihan sa mga lalaking lampas 60 ay hindi nila namamalaya na unti-unti nilang pinapahina ang kanilang erections araw-araw, hindi dahil sa masasamang bisyo, kundi dahil sa mga kulang na sangkap sa kanilang pagkain at kapalit nito ang lakas, kumpiyansa at intimacy na dati nilang tinatamasa. Ang pangalan ko ay Dr. Moit Cara. Akong board-certified urologist at espesyalista sa kalusugan ng kalalakihan. Sa loob ng mahigit 30 taon, nakatulong ako sa libo-libong lalaking tulad mo na maibalik ang kanilang sigla hindi lang sa silid tulugan kundi pati sa kanilang pang-araw-araw na buhay and sa mga tao ng pananaliksik at pagbabago sa aking mga pasyente. May natuklasan akong napakalakas na katotohanan. Hindi mo kailangan ng panibagong reseta. Hindi mo kailangang tanggapin ang paghina bilang iyong bagong normal. Ang sagot ay maaaring nasa 5 simpleng gulay na sinusuportahan ng siyensya na patunay ang nagpapabuti ng daloy ng dugo, nagpapataas ng natural na testosterone at tumutulong magbalik ng matibay at tumataga na erection sa mga lalaking lampas 60. Sa ilang sandali, ipapaliwanag ko isa-isa kung ano ang dapat kainin, paano ito gumagana at kailan ito dapat gamitin. At siguraduhin mong manatili hanggang dulo dahil ibubunyag ko ang pinakamakapangyarihang gulay na dapat kainin bago matulog. Haya manatili ka lang dahil ang susunod kong ibabahagi ay maaring maging kaibahan sa pagitan ng tahimik na paghina o kumpiyansang pagbangon tungo sa pinakamagandang yugto ng iyong buhay. Ang unang gulay ay maaaring nasa loob lang ng iyong refrigerator ngayon at mas makapangyarihan ito kaysa sa iniisip mo. Bago tayo dumiretso sa mga gulay na maaaring magbago ng iyong kalusugan, kung hindi ka pa nakaka-subscribe, siguraduhing pindutin ang subscribe button at i-on ang notification bell. Nagbabahagi ako ng mga totoong practical na payo na particular para sa mga lalaking lampas 60. Ayokong may mamiss ka sa mga susunod pa. At kung ang paksang ito ay tumatago sa i-type mo lang ang numero 1 sa comments. Kung hindi naman i-type ang 0 at sabihin mo kung ano pa ang gusto mong marinig. Malaking tulong ang feedback mo para mas matulungan kita. Ngayon, pumunta na tayo sa pinakadiin nito. Hindi ito mga kakaibang superfoods o mamahaling supplements. Mga ordinaryong gulay lang na madaling makita sa iyong lokal na grocery store, pero kapag ginamit sa tamang paraan, maaari silang magkaroon ng malakas na epekto sa daloy ng dugo, balanse ng hormones at sa kakayahan mong mag-perform tulad ng dati mong sarili. Simulan natin sa una at marahil ay pinakanabaliwalang gulay na maaaring makatulong na maibalik ang lakas ng iyong ereksyon ng natural at ligtas. Unang gulay, beets. Ang natural na pampalakas ng daloy ng dugo. Hindi ko malilimutan ang araw na pumasok sa aking opisina ang isa sa matagal ko ng pasyente, isang retiradong prinsipal na nagngangalang Alan. Siya ay 28 taong gulang noon. May dignidad, may kumpiyansa, pero may lungkot sa likod ng kanyang mga mata. Lumapit siya sa akin at sinabi, "Doc, maayos naman ang lahat sa buhay ko. Pero doon sa ibaba parang may nawala. Kumakain naman ako ng tama. Naglalakad ako tuwing umaga pero kapag oras na para maging intimate, parang hindi na gumagana tulad ng dati." Nanatili sa akin ang sandaling iyon dahil landaan na akong nakarinig ng ganitong kwento mula sa mga lalaking tulad ni Alan. Mga lalaking tama ang ginagawa pero unti-unting nawawala ang isang bahagi ng kanilang sarili na dati nilang hindi pinapansin. Sinabi ko kay Alan ang sasabihin ko rin sa iyo ngayon. Hindi ito tungkol sa edad. Edad tungkol sa sirkulasyon. Ang erection sa huli ay tungkol sa daloy ng dugo. At para sa maraming lalaking lampas, 60 hindi ang pagnanasa ang problema kundi ang daluyan. Kung hindi makadaloy ng maayos ang dugo sa iyong mga ugat, hindi ito makakarating sa ari sa dami at presyong kailangan para sa matibay na ereksyon. Diyan pumapasok ang beets. Ang beets ay isa sa pinakamayamang pinagmumulan ng natural nitrates. Mga compound na ginagawang nitric oxide ng iyong katawan. Ang nitric oxide ang nagpapaluwag sa iyong blood vessels.
nire-relax ang kanilang mga pader at hinahayaan ang dugo na malayang dumaloy. Sa simpleng salita, mas maraming nitric oxide ay nangangahulugan ng mas magandang sirkulasyon at ang mas magandang sirkulasyon ay nangangahulugan ng mas matibay at mas buo na erections at suportado ito ng siyensya. Ipinapakita ng mga clinical studies na ang dietary nitrates mula sa beets ay nakakatulong sa kalusugan ng mga ugat, nagpapababa ng blood pressure at sumusuporta sa mas maayos na pagdadala ng oxygen sa buong katawan. Para sa mga lalaking tulad ni Alan na ayaw umasa sa mga blue pill habang buhay, ito ay isang malaking pagbabago. Pero hindi lang ito tungkol sa laman ng beets, kundi kung paano ito kumikilos sa katawan ng lalaki lampas. 60. Habang tayo ay tumatanda, bumababa ang natural na produksyon ng nitric oxide ng ating katawan. Isa ito sa mga dahilan kung bakit nakakaranas ang mga lalaki ng mahihinang erections, pagkapagod o kahit problema sa memorya. Tinutulungan ng beets na punan ang kakulangangangang ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng raw materials na kailangan ng katawan para muling paandarin ang internal na proseso nito. Karaniwan kong nire-rekomenda ang beet juice para sa mas mabilis na resulta. Mga kalahating baso 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. Pero mabisa rin ang roasted o steamed beets lalo na kung ipapartner sa healthy fats tulad ng olive oil na tumutulong sa mas mahusay na absorption ng nutrients. May ilang lalaki pa na nga na hinahalo ang beets sa smoothies, kasama ang mansanas o carrots na nagiging isang malakas na inumin para sa sirkulasyon, hindi lang sa silid tulugan kundi sa buong araw. Sineryoso ni Alan ang payo. Sa loob ng 6 na linggo, bumalik siya na may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Hindi lang basta bumuti ang kanyang erections. Mas mahimbing na ang kanyang tulog. Mas mabilis na siyang maglakad at mas madalas na siyang tumawa. Sinabi niya sa akin, hindi ko akalaing may ganitong kasimpleng bagay na makakapagpabalik sa pakiramdam ko bilang ako. At yun mismo ang dahilan kung bakit ko ginagawa ang trabahong ito. Kung nararamdaman mong bumabagal ka, pisikal man o sexual, tandaan mo ito. Gusto pa rin gumana ng katawan mo para sa'yo. Kailangan lang nito ng tamang fuel. Maaring hindi mukhang espesyal o kapanapanabik ang beets, pero sa loob ng malalim nitong pulang, ugat ay may natural na formula na naiintindihan ng iyong katawan. Hindi ito gamot. Hindi ito panandaliang uso. Isa itong pagkain na nakikipagtulungan sa iyong biology para tulungan kang muling mabuhay. Isang tibok ng puso sa bawat pagkakataon. At kung pag-uusapan ng mga gulay na madalas balewalain pero napakalakas ng epekto, ang susunod sa listahan ay isang bagay na ipinagmamalaki ni Papay pero hindi sa dahilan na iniisip mo. Ang berdeng dahon na ito ay hindi lang para sa pagpapalaki ng kalamnan. May direkta itong epekto sa testosterone at daloy ng dugo. At kapag nalaman mo kung paano ito kumikilos sa katawan ng lalaki lampas 6 siguradong gugustuhin mong idagdag ito sa iyong plato ngayong gabi. Pag-usapan natin ito. Kung nandito ka pa at nararamdaman mong tumatagos sa mensaheng ito, itype mo lang ang numero 1 sa comments para malaman kung kasama pa rin. Kita at handa kang ibalik ang iyong lakas. Ngayon, dumako na tayo sa susunod na makapangyarihang gulay. Ikalawang gulay, spinach, ang dahon para sa lakas ng ereksyon at enerhiya. Kapag iniisip ng karamihan ng spinach, naalala nila ang cartoon na may malalaking kalamnan o ang mga hapunan nung bata pa sila na pilit nilang iniiwasan. Pero para sa akin, iba ang kahulugan nito. Naisip ko ang enerhiya, ang daloy, ng dugo, ang sigla. Naiisip ko ang isa kong pasyente na si Carl, isang 72 anyos na biudo na kamakailan lang ay muling nag-asawa. Lumapit siya sa akin na may ngiti sa labi pero may tahimik na pangamba sa loob. Doc, sabi niya, mahal ko ang babaeng ito. Hindi ko akalaing magkakaroon pa ako ng isa pang farbiyadon sa libining sa buhay na ito. Pero natatakot ako. Natatakot na baka hindi ako maging sapat para sa kanya. Natatakot ako na baka hindi kayanin ng katawan ko ang nais ng puso ko. Tumama yan sa akin ng malalim dahil ang takot na hindi maging sapat ay isang bagay na tahimik na dinadala ng napakaraming matatandang lalaki. Pero ang natutunan ko ay ito. Madalas hindi komplikado. Ang solusyon. Minsan kasing simple lang ito ng kung ano ang inilalagay mo sa iyong plato. Ang spinach ay isa sa pinaka-underrated na pagkain para sa erection na alam ko. Punong-puno ito ng magnesium na may mahalagang papel sa pagpapaluwag ng blood vessels at pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo. At kapag bumuti ang daloy ng dugo, bumubuti rin ang kakayahan mong magkaroon at mapanatili ang isang matibay na ereksyon. Tinutulungan din ng magnesium na i-regulate ang testosterone, ang hormone na namamahala sa enerhiya
lakas at libido ng lalaki. Habang tumatanda ang mga lalaki, natural na bumababa ang testosterone, pero nakakatulong ang spinach na pabagalin ang pagbaba nito. Sinusuportahan ang natural na balanse ng hormones ng iyong katawan sa ligtas at mara. Pero hindi doon nagtatapos ang benepisyo nito. Mayaman din ang spinach sa folate, isang B vitamina na sumusuporta sa malusog na daloy ng dugo papunta sa pelvic region. Ang mababang antas ng folate ay naiugnay sa erectile dysfunction, lalo na sa matatandang lalaki. Nakakatulong din ito na mabawasan ang inflammation, maprotektahan ang mga ugat at suportahan ang kalusugan ng nerves. Lahat ng ito ay mahalaga kapag sinusubukan mong buhayin muli ang intimacy. Naalala ko nang sabihin ko kay Carl, simulan nung magdagdag ng spinach sa iyong mga pagkain. Kaunti rito, kaunti roon! Isang sota na side dish, walang espesyal. Basta tuloy-tuloy. Sineryoso niya iyon. Idinagdag niya ang spinach sa kanyang itlog tuwing umaga. Isinahog sa mga sabaw at ginamit sa smoothies kasama ang saging at almond milk. Walang sobra, puro maliliit pero tuloy-tuloy na hakbang. Nang bumalik siya para sa follow-up makalipas ang 2 buwan, iba na ang kanyang enerhiya. Sinabi niya, "Doc, pakiramdam ko nagigising ako muli. Mas present ako, mas may kumpiyansa." At nung isang gabi, may nangyari sa amin ng asawa ko. Walang pressure, walang awkwardness. Gumana lang. Parang naalala ng katawan ko kung sino ako. Iyan ang kapangyarihan ng nutrisyon, hindi sa mga crash diet o sa mga supplement na mahirap bigasin ang pangalan, kundi sa tunay at buo na pagkain na nakakausap ang natural na wika ng iyong katawan. Maaring hindi kaakit-akit ang spinach pero isa itong powerhouse. Ang araw-araw na pagkain nito ay parang mensahe sa iyong katawan. Nagmamalasakit pa rin ako. Gusto ko pa rin mabuhay ng maayos. Gusto ko pa rin magmahal. At kung nagdududa ka pa rin, naiintindihan ko. Marahil ay nakasubok ka na dati. Marahil ay nadismaya ka na. Pero ang tunay na pagkain hindi nagsisinungaling. Hindi ito nangangako ng instant na milagro, pero kaya nitong maghatid ng pangmatagalang pagbabago kung bibigyan mo ito ng oras at consistency na nararapat. Ngayon, napag-usapan na natin ang daluin ng dugo at testosterone. Pero paano kung may gulay na hindi lang sumusuporta sa sirkulasyon, kundi tumutulong panglinisin ng mga ugat na nagbibigay ng dugo para sa iyong ereksyon? Isang bagay na kumikilos mula sa loob, palabas. Parang natural na detoxifier ng kalikasan at matagal nang ginagamit sa loob ng maraming siglo upang mapabuti ang performance at pagnanasa. Ang susunod na gulay ay maaaring hindi matamis o kakit-akit pero isa ito sa pinakamakapangyarihang ugat sa iyong kusina at ang mga benepisyo nito ay higit pa sa silid tulugan. Pag-usapan natin ito. Ikatlong gulay, bawang, ang ugat para sa silid tulugan. Aminin ko ang yugnay sa romansa. Matapang ang amoy nito. Matagal itong manatili. At sa totoo lang, hindi ito ang gusto mong nasa hininga mo bago ang isang date. Pero hayaan mong ikwento ko. Sawang isang bagay na maaaring magbago ng pananaw mo tungkol dito habang buhay. Ilang taon na ang nakalipas, may isang pasyente ako na ang pangalan ay Ray. 74 na siya. Retiradong Navy at hanggang ngayon ay naglalakad pa rin ng may tindig at direksyon. Pero sa likod ng kanyang mga mata, makikita mong may bumabagabag sa kanya. Hindi siya may sakit, hindi rin siya mahina, pero pakiramdam niya ay parang hindi na siya napapansin. Sinabi niya, "Doc, malinaw pa rin ang isip ko pero hindi na tumutugon ang katawan ko tulad ng dati. Pakiramdam ko unti-unti akong nawawala. Parang ang lalaking dati kong ako ay dahan-dahang naglalaho." Tinanong ko si Ray tungkol sa kanyang pagkain, sa kanyang routine, at pagkatapos ay nagbigay ako ng mungkahe na ikinatawan niya ng malakas. "Bawang, bawang," natatawa niyang sabi. "Yan ang ginagamit ng nanay ko kapag may sipon ako." At tumango ako, "Tama, may alam ang nanay mo." Pero ang hindi niya alam, ang bawang ay maaaring susi rin para may balik ka sa silid tulugan. Ang bawang ay naglalaman ng compound na tinatawag na alisin. Ito ang nagbibigay ng matapang nitong amoy at siya ring pinagmumulan ng lakas nito. Pinapabuti ng alisin ang daloy ng dugo. Binabawasan ang plaque sa mga ugat at sumusuporta sa mas malusob na sirkulasyon sa buong katawan. At hindi lang ito tungkol sa puso o utak. Pinag-uusapan natin ang mismong mga ugat na nagbibigay ng dugo para sa iyong ereksyon. Kita mo habang tayo ay tumatanda, natural na tumitigas ang ating mga arteries. Naiipon ng PL at nababawasan ang daloy ng dugo papunta sa mga bahagi ng katawan na higit na nangangailangan nito. Ang bawang ay kumikilos na parang natural na panlinis, tumutulong na panatilihing bukas at relaxed ang iyong mga ugat. Ito ang pundasyon ng isang malusog at matagal na ereksyon. Dugo na malayang dumadaloy ng walang sagabal o resistensya.
Pero hindi lang sirkulasyon ang pinapabuti ng bawang. Tinutulungan din nitong suportahan ang produksyon ng testosterone. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang bawang ay nagpapataas ng release ng luteinizing hormone na siyang nagsasabi sa iyong katawan na gumawa ng mas maraming testosterone. Ang gasolina ng libido, drive at support. May pagdududa si Ray pero pumayag siyang subukan. Sinabi ko sa kanya na magsimula sa maliit. 1 o 2 buti ng hilaw na bawang bawat araw, hiniwa at hinayaang nakababad ng 10 minuto bago idagdag sa pagkain. Ang 10 minutong paghihintay na yon ang nagpapagana sa alisin. Iyon ang pagkakaiba sa simpleng pagkain lang ng bawang at sa pagbibigay daan para gumana. Ito nang husto. Pinag-usapan din namin ang tamang oras. Mas epektibo ang bawang kapag idinagdag sa hapunan dahil sinusuportahan nito ang kalusugan ng ugat at balanse ng hormones habang natutulog ka. 2 bagay na napakahalaga para sa mga morning erections na unti-unting nawawala habang tumatanda ang lalaki. Pagkalipas ng 6 na linggo, bumalik si Ray sa aking opisina. Ngayon, nakangiti na siya bago pa man siya makaupo. Doc, sabi niya, hindi ako umaasa ng malaki pero pakiramdam ko buhay ako ulit. Mas mataas ang enerya ko. Napansin lang asawa ko na mas maalaga ako, mas present. At noong nakaraang weekend, sabihin na lang natin na hindi na namin kinailangang manood ng pelikula para ma-enjoy ang gabi. Yan ang gusto ko para sa bawat lalaking nakikinig nito. Hindi lang erection kundi apoy, isang bagay na magpapaalala sa'yo kung sino ka talaga. Ang bawang ay hindi milagrosong gamot. Isa itong kasangkap, isang natural at makapangyarihang kasangkapan na sumusuporta sa kakayahan ng iyong katawan. Na gawin ang dapat nitong gawin. Lagi kong sinasabi sa aking mga pasyente, hindi mo kailangang maging ibang tao para maibalik ang iyong pagkalalaki. Kailangan mo lang alisin ang mga hadlang at hayaan ng iyong katawan na gawin ang likas nitong gawain. Tinutulungan ka ng bawang na gawin yon, simula sa iyong sirkulasyon hanggang sa kumpiyansang nararamdaman mo kapag kayang dalawa sa likod ng saradong pinto. Ngayon, maaaring makatulong ang bawang sa daloy ng dugo at hormones. Pero paano kung may gulay na kayang tahimik na pataasin ang iyong testosterone? Hindi sa pamamagitan ng pag-aayos ng dugo kundi sa pamamagitan ng pag-on ng switch na parang nakalimutan na ng iyong katawan. Ang susunod ay hindi mukhang kahanga-hanga. Sa katunayan, malamang ay ilang beses mo na itong dinaanan sa grocery nang hindi pinapansin. Pero sa loob ng simpleng malutong na tangkay na ito ay nakatago ang isa sa mga pinakakagulat na sikreto ng sigla, ang lalaki at mas mabilis itong gumana kaysa sa inaakala mo. Pag-usapan natin. Kung nanonood ka pa rin at may natututunan ka, ay itype ang numero 1 sa comments para ipaalam sa akin na nandito ka at mahalaga sao ang mensaheng ito. Ngayon, magpatuloy tayo sa ika-4 na makapangyarihang gulay sa ating listahan. Ika-4 na gulay, celery, ang lihim na trick para sa testosterone. May isang gulay na tahimik lang na nakatago sa drawer ng iyong refrigerator na iyon. Baka natabunan ng ibang pagkain, baka nakalimutan na. Mapusiyaw ang berde, puno ng tubig at sa totoo lang hindi ito mukhang espesyal. Pero kung ikaw ay lalaking lampas 60 at napansin mong bumaba ang iyong enerhiya, humina ang iyong drive at unti-unting nawawala ang iyong kumpiyansa, ang simpleng tangkay na ito ay maaaring maging lihim mong sandata. O ang celery ang tinutukoy ko. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Celery talaga? Naiintindihan ko. Madalas itong sidekick lang. Malutong na pangdagdag sa tuna salad o kaya'y pinapahiran ng peanut butter. Pero ang totoo, may taglay itong sikreto na hindi alam ng karamihan sa mga lalaki. May mga compound ito na maaaring makatulong sa pagpapataas ng testosterone at dahan-dahang ibalik ang balanse ng iyong hormones. Pabor sa'yo. Ikwento ko sa'yo si George. Siya ay 66 nang pumunta sa akin. Matangkad, tahimik, dating high school football coach. Doc, sabi niya, hindi na ako katulad ng dati. Hindi na ako nagigising na handang kumilos. Mabagal ako at naaapektuhan na ang pakiramdam ko sa bawat bahagi ng buhay ko pati na sa silid tulugan. Tiningnan ko ang kanyang mga laboratory results. Mas mababa ang kanyang testosterone kaysa sa average pero hindi na yan kakaiba para sa kanyang edad. Ayaw niya nang injections o gamot. Gusto ko munang subukan ng natural. Sabi niya doon ko nabanggit ang celery. Ang celery ay naglalaman ng 2 makapangyarihang compound, androstenone at androstenol. Ito ay mga natural na plant-based pheromones na maaring makaapekto sa paraan ng pagproseso at pag-release ng testosterone ng iyong katawan. May papel din ito sa kung paano ka nakikita ng ibang tao. O pati na sa iyong amoy at tindig.
Mas mahalaga pa rito, ang celery ay mayaman sa vitamin na sumusuporta sa malusog na daloy ng dugo at kalusugan ng puso. Dalawang bagay na lalong nagiging mahalaga habang pinapanatili mo ang isang matibay na ereksyon. At may isa pang nakakatuwang katotohanan, yung celery ay naglalaman din ng apigenin, isang natural na anti-inflammatory na ipinakita sa mga pag-aaral sa hayop na maaaring magpataas ng produksyon ng testosterone. Hindi nito pinipilit ang iyong katawan na gumawa ng hindi natural. Sa halip, lumilika ito ng tamang kondisyon sa loob kung saan ang testosterone ay maaaring tumaas ng natural, ligtas, banayad at unti-unti. Sineryoso ni George ang mungkahi. Idinagdag niya ang celery sa kanyang morning juice kasama ang mansanas, lemon at luya. Nagsimula rin siyang kumain ng celery sticks tuwing hapon kapalit ng chips o crackers. Sa simula wala siyang gaanong napansin pero bandang ika-4 na linggo may nagbago. Pumasok siya sa opisina ko, umupo at sinabi, "Doc, bumalik na ang mga umaga ko. Nagigising na ulit ako na may enerya." At sabi pa niya, napansin daw ng asawa ko na parang mas tuwid na ulit ang tindig ko. Kung naintindihan mo ang ibig kong sabihin, ang ganitong pagbabago ay hindi nangyayari sa isang gabi lang. Nangyayari ito kapag binibigyan mo ang katawan mo ng tamang senyales para gawin ang likas nitong kakayahan. Maaring hindi ka pansin-pansin ng celery, pero tahimik itong kumikilos mula sa loob palabas. Sinusuportahan nito ang iyong hormones. Pinapalakas ang daloy ng dugo at nagbibigay ng banayad pero tuloy-tuloy na pag-angat. Na hindi lang sa ibaba ng baywang kundi pati sa iyong enerya, kalinawan ng isip at pakiramdam sa sarili. May mga pasyente akong nagsabi na mas nagiging assertive sila matapos idagdag ang celery sa kanilang pagkain. Hindi agresibo kundi mas grounded. Mas buo ang pakiramdam nila bilang sarili nila. At yun ang kagandahan nito dahil ang layunin dito ay hindi maging ibang tao kundi ang bumalik sa pinakamalakas at pinakamalinaw na bisyon ng iyong sarili. Kaya kung pakiramdam mo ay napuputol ang koneksyon mo sa iyong enerya o pagnanasa, huwag maliitin ang mga simpleng bagay. Minsan ang maliliit na hakbang ang nagdadala ng pinakamalalaking pagbabago. Ang isang tangkay ng celery ay maaaring siyang maliit na tulak na matagal nang hinihintay ng iyong katawan. Ngayon, napag-usapan na natin ang daloy ng dugo, suporta sa hormones at sirkulasyon. Pero may isang gulay pa na iiba sa lahat. Hindi ito dahon. Hindi rin ito puno ng tubig at hindi rin kilala sa pagiging romantiko. Pero may kakaiba itong taglay. Isang makapangyarihang kombinasyon ng antioxidants at nutrients na nauugnay sa mas magandang fertility, mas matibay na erections at mas malinaw na pag-iisip. Matamis ito, malutong at malamang ay hindi mo pa ito iniisip bilang pagkain para sa silid-tulugan. Pero pagkatapos nito, mag-iiba na ang pananaw mo. Tara, pag-usapan natin. Ikalimang gulay, carrots ang kombinasyon para sa fertility at daloy ng dugo. Kung tatanungin kita kung anong gulay ang nakakatulong sa paningin, malamang ay carrots ang agad mong sasabihin. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang parehong kulay kahel na ugat na ito, isang bagay na marahil ay daan-daang beses mo nang kinain ng hindi iniisip ay maaari ring makatulong sa performance sa ibang aspeto ng katawan mo. Pinag-uusapan natin ang daloy ng dugo, nerve function at kahit fertility. Maaring hindi ka pansin-pansin o kakaiba ang carrots pero tahimik na nitong nakuha ang mahalagang pwesto sa mundo ng sexual health ng kalalakihan. Naalala ko ang isang pasyente na si Frank 71, isang retiradong electrician mula sa Michigan. Matatag na lalaki, tapat ang mga mata, mga kamay na mukhang kaya pa ring magbuhat ng hagdan. Pero isang araw, pumasok siya sa opisina ko na may kahinaang hindi ko malilimutan. Sinabi niyang mahigit, 40 taon na silang kasal at mahal na mahal pa rin niya ang kanyang asawa. Magkahawak pa rin kami ng kamay, sabi niya. Pero pagdating sa higit pa roon, pakiramdam ko hindi na sumasabay ang katawan ko. Nanginig ang boses niya. Namimiss ko ang pakiramdam na parang lalaki ulit ako. Nadurog ang puso ko. Hindi dahil sira siya. Hindi siya sira, kundi dahil hindi niya alam kung gaano pa karaming lakas ang nasa loob niya. Kailangan lang niya ng tamang suporta para mailabas yun. Doon ko